Pasado alas 2 kaninang madaling araw ng opisyal ng selyuhan ng Bicameral Conference Committee o BICAM ang deliberasyon ng 2026 National Budget, kung saan tuluyan ang tinapyasan ang hiling na pondo ng DPWH. Taliwas ito sa unang panawagan ni Public Works Secretary Vince Dizon at ng ilang kongresista. Ang tinapyas na pondo inilipat sa PhilHealth. Narito si Raymond Dadpaas. Hindi na ibinalik ang kabuuan ng 45 billion pesos na tinapya sa budget ng DPWH para sa taong 2026. Ito ay sa kabila ng kahilingan ng pamunuan ng ahensya at mga congressmen. Nagkasundo ang Senate at House panel na tapyasin ang 20.7 billion pesos sa DPWH budget. Ayon kay Senador Sherwin Gatchalian na siyang chairman ng Senate Committee on Finance, ang savings ay idagdag sa budget ng PhilHealth. Ang panibagong adjustment sa presyo ng mga construction materials ay batay sa bagong isinumiti ng DPWH na Construction Materials Price Data o CMPD na in-apply sa mahigit 10,000 infrastructure projects. Dahil dito ay kumpiyansa na si Gatchalian na hindi na maging overpriced ang mga proyekto ng DPWH. Again, ulitin ko, base po doon sa submission ng DPWH, sa bagong submission ho nila, na dito po sa bagong adjustment factor, pinasok na nila yung logistics, pinasok na ho nila yung hauling cost at iba pang mga cost. So naging mas near actual, no? Hindi pa siya actual but near actual na po yung cost nila. At in-apply ho namin yan to all 20,000 projects. So ang resulta ng na savings na nakuha ho natin ay 20.7 billion pesos. So, confident po ako sabihin na wala nang overpriced na materyales sa loob po nitong budget na ito. 2:22 na ng umaga kaninang isara ang BICAM sa 6.793 trillion pesos 2026 budget na tumagal ng 6 na araw. Kapwa kumpiyansa ang mga Senate at House panel members na natugunan ng kagustuhan ng ating mga kababayan na maging mas transparent ang proseso ng budget. Hindi man perfect, ngunit umasa si Gatchalian na ito na ang maging standard sa mga susunod na budget proceedings. Dahil tumagal ang proseso ng BICAM ng ilang araw ay naurong din ang target na ratification ng BICAM report. Sa halip na sa December 22 ay kailangan bumalik ang mga congressmen at senador na magsesyon para sa ratification sa December 29. Finally, we have a budget that we can be proud of and responsive to the Filipino people. Nag-umpisa tayo medyo tense, medyo kinakabahan, pero ako ay kampante na itong budget na ito ay tunay na tutugon sa mga pangangailangan po ng ating mga kababayan. At ang higit sa lahat, itong budget na ito ay corruption-free, at higit sa lahat, wala nang overprice, at higit sa lahat, ito po ang budget na magiging masasabi ko standard for transparency, lalong-lalo na marami ho tayong inilagay doon na magiging available sa ating mga kababayan. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.